Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga tagapakinig at sa mga kapatiran. Naway kamtan nyo ang pagpapala ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ngayon po ang ating topic. Ito po. Huwag po nating paniniwalaan na lahat ng Kristiyano pagdating ng rapture ay kukunin lahat. So meron po mga nagtuturo ng ganito. Kapag dumating daw ang rapture, kukunin po lahat ng Kristiyano. So hindi po totoo ito. So manalangin po muna tayo sa ating Diyos na nasa langit. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy kami nagpapakumbaba sa harapan mo. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa sa isip, salita at sa gawa. Naway ang aming mapapakinggan sa oras na ito, Panginoon, naway tumimo sa aming mga puso at isipan. Buksan ang aming spiritual na pag-iisip, makilala ka namin ng lubusan, O Diyos ng kataas-taasan, ang may gawa ng langit at lupa. Sa pangalan ni Jesus, buong puso kami nagpapakumbaba sa harapan, Panginoon. Tuloy mo kami bigyan ng wisdom. Tuloy mo kami tulungan sa lahat ng aming mga lahat ng aming mga pagsubok na dinaranas sa Diyos. Sa mga may sakit ay patuloy mong pagalingin, Panginoon Kristo. Because you are the great healer, the great God, the Holy God. Simula noon, ngayon at magpakailanman, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kapag mahal na Diyos, makapaging mahuluwain. Ikaw ay banal na Diyos na dapat namin igalang habang kami nabubuhay. Ikaw ay Espiritu, kaya dapat ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, na nasa langit sa oras na ito. Lahat ng kapurihan ka, papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dito na po tayo sa ating topic. So, huwag natin paniwalaan na lahat ng Kristiyano pagdating ng rapture ay kukunin lahat. So, mahalaga po ang bawat salita na ating ibinabahagi. Kaya makinig po kayong lagi at na madagdagan po ang inyong kaalaman tungkol sa pahayag ng Diyos para sa lahat. So basahin po natin sa pahayag 13 verse 9 to 10. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. Ang sinumang itinakdang mabihag ay mabibihag nga. Ang itinakdang mamatay sa digmaan ay sa digmaan nga mamamatay. Kaya't kailangan magpakatatag at maging tapat ang mga hinirang ng Diyos. So ayon po sa nabasa natin na ang mga may iwan na Kristiyano ay makakaranas ng mga paghihirap o persecution dahil nga sa pinahintulutan ng Diablo na gapiin ang mga Kristiyano sa huling panahon, na dapat daw maging matatag sila, maging matatag tayong mga nananalig sa Panginoon na gumagawa ng mabuti. Kapag nangyari na ito na kapag lumitaw na ang halimaw na sinasabi sa pahayag 13 verse 1 to 7, dito nga magsisimulang salakayin at gapiin ang mga hinirang ng Diyos. Ang iba ay mabibihag at ang iba ay mamamatay sa digmaan o makakaranas ng matinding paghihirap sa panahong ito. Dahil ang Diablo at ang halimaw ay maghahari at mamamahala sa loob ng 3 taon at kalahati. Dahil sa paghahari ng halimaw ay sasamba nga sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, magmula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang aklat na ito ay iniingatan ng korderong pinatay, na walang iba siyempre kundi si Jesus. Sa aklat ng buhay na binabanggit naman dito ay nakasulat ang mga pangalan ng mga tunay na Kristiyano, mga sumusunod sa Diyos, gumagawa ng mabuti sa araw-araw, tumutulong sa kapwa, may pagmamahal at pagmamalasakit, maging sa gobyerno. Sila po ay sumusunod.
At ang pangalawang halimaw naman ay gagawa ng kababalaghan na magpapababa pa ng apoy. Dadayain niya ang lahat ng tao. Magpapababa siya ng apoy mula sa langit na may pandaraya. At dito naman sa pahayag 13 verse 16 to 17, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. At dito nga ay nagkaroon ng tatakan ng Diyos, ng Diablo sa kanang kamay o sa noo. Tandaan po natin, kapag nagtatak sa kaliwang kamay o sa isang kumpanya ay hindi po ito ang tatak ng Diablo. At sa pahayag 14 verse 1, basahin po natin. Ang mga may tatak ng Diyos na binabanggit dito, nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at Diyos Ama. So anong pangalan ng Kordero? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus, ang Hari ng mga hari. At ang Diyos Ama na nakasulat sa kanilang noo. So basahin po natin. Pahayag 14 verse 1. Tumingin ako at nakita ko ang Kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama ang 144,000 tao, nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng Kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Kung atin pong iisipin na pinabatid na ng Diyos ang tatak niya para sa kanyang mga hinirang, na ang nakapangalan ay ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama sa langit. Iyan po ang sinasabing tatak ng Diyos na magsasagawa ay ang kanyang anghel. So hanggang dito na lamang po ang ating ibinahagi sa inyo. Naway nagkaroon po kayo ng tamang kaalaman tungkol sa ating Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ano po mangyayari sa huling panahon. Ito na po ipinahayag ng mga propeta. Propeta Daniel at si Juan na lingkod ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang alagad. So maraming salamat po sa gabing ito. Sa oras na ito, pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Huwag kamtang nyo ang masaganang pagpapala. At ang inyong mga masamang karamdaman o sakit man o ano pa man ang inyong sakit, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kayo ay gagaling. Sa lahat po ng gustong tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sumunod po kayo sa panalangin. Pikit niyo po ang inyong mga mata. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Bilang tanda ng ating pananalig sa ating Diyos. Buong puso tayong magpakumbaba sa Panginoon. Ama, sumunod po kayo sa ating panalangin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa, sa isip, salita at sa gawa. Simula po sa aming pagkabata hanggang sa ngayon. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasalang nagawa, sa mga pagtalikod namin sa iyo, O Diyos, sa hindi namin pananalig, sa paggawa namin ng masama. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasalang nawa. Maging sa mga pagkukulang namin, O Diyos, linisin mo po ang aming puso at isipan. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso at patuloy kang gumalaw sa aming buhay. Pamamagitan ng banal mong Espiritu na amin ring tinanggap sa oras na ito. Salamat po, Ama na nasa langit, sa mga Panginoong pangalan ni Jesus. Amen.
So pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit, kayo pong nakinig ng salita ng Diyos at kayo pong mga tumanggap. Alalahanin niyo ang tinanggap niyo po ay ang Panginoong Hesukristo na siyang simula at ang wakas. Siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Palagi po kayong magdarasal ilang beses sa isang araw. Magbasa po kayo ng Biblia araw at gabi. Magmahalan po kayo, mahalin niyo po ang inyong kapwa gaya ng inyong sarili. Tumulong po kayo sa ating kapwa, sa mga nangangailangan, sa inyong mga kamag-anak. Pakita niyo po ang inyong kabutihan, ang inyong pagiging matuwid, pagiging banal, pagiging masunurin sa ating Diyos. Kung ano po ang ibinabahagi natin na siyang dapat makita po sa inyong buhay. Upang malaman po nila, makilala, malaman po ng mga tao na kayo po ay nagbago. At sumusunod po sa ating Diyos na nasa langit. Na makikita po ang kabutihan, ang kabanalan sa inyo. Na balang araw, sa huling paghuhukom, tayo po ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Na marami na po tayong naipon na kayamanan sa langit. Dahil ang kayamanan dito sa lupa ay nabubulok, nawawala. Hindi po natin ito madadala. Hubad po tayong pinanganak ng ating ina. Hubad rin po tayong aalis sa mundo. So wala po tayong madadala. So importante po ang paggawa ng mabuti dahil makaipon po tayo ng kayamanan sa langit. Tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag gumagawa po tayo ng mabuti. Salamat po sa inyong lahat. Palain po kayo ng Diyos na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Ingat palagi.